for 3 years na walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Ma'am, last question. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. At pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng DepEd regarding the laptop scandal? VP Sara Duterte, tinuldo ka na ang isyu ukol sa confidential funds sa DepEd kung saan ginamit. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-usapan hanggang ngayon ang kontrobersya ng manumalyang flood control projects na tumatak na the most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung saan kaliwat kanan ngayon ang lumabas na mga katanungan kung ano na ba ang ligasyang maipakita ng Pangulo simula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Na isa nga sa inamin ni dating Senate President Vic Zubiri na guilty sila sa Senado dahil sa mga nangyari ngayon. For 3 years na walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Ba't niya linagay doon? Tama sinabi ni chairman. Maraming project dyan, ghost. Meron pa nga hindi ghost. Ginawa, pero kalahati lang. Supposed to be 100 linear meters, naging 15 linear meters na lang. Hindi dapat kasuhan yon because that's a public infrastructure project. If it is not 100 linear meters under the contract, they do 50 linear meters. You can file a case like what they did to Napoles and file a case against them for substandard projects. Kung pag na yun, gumuho ng tubig, gumuho din yung project. Labas ng kabilya, walang kabilya, kawayan lang. Nandun sa Albay, sa home province ng aking nanay. Panay, coco lumber. Diyos ko po. Tsaka bato. Na semento. Yung semento, mas manipis pa sa platito yung semento. Yan, kasuhan yan. Kasuhan ka agad yan. Tapos tignan mo yung proponent. Kung wala po sa NEP yan, sino ba naglagay na politiko dyan? Yan ang tanungin natin kasi there's always a day of reckoning in the elections. You will always say, kayo pala proponent na itong mga substandard projects. Hilagot kayo sa amin kasi binaba kami dito. That's the elephant in the room, Mr. Chairman. I did not want to make an opening statement, but watching this talaga angers me. Nitong nakalipas nga na araw ay humarap si VP Sara Duterte sa media na kung saan tinanong ng isang reporter si VP Sara ukol sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang pagkalink nito sa matinding corruption ngayon ay isang politically motivated lamang na kung saan diretsahang sinagot ni VP Sara Duterte na hindi ito hinabol ng taong bayan bilang politiko, kung hindi hinahabol ito bilang Pangulo na walang ginagawa. Yes, nakasana. Hi Ma'am, Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na ilink siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya and that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos, No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon?
Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila. Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa campaign team ko. So alam ko na noon, at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel 'Di ba? Nakikita mo sa budget ang nangyayari. So hindi ma-deny. So takot. Paranoia siguro. Kasi 'di ba pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga 'yan. Unang-una insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo nagiging paranoid. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. 'Di ba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganon yung galawan sa loob ng Office of the President. So, makikita mong medyo paranoid. Sa kasunod ng tanong kay VP Sara Duterte ay muling binalikan ng nasabing reporter ang isang ambush interview sa Zamboanga City na kung saan nabanggit ni VP Sara Duterte ang ukol sa kanyang confidential funds sa DepEd na ginawang malaking isyu ng mga Makabayan Black na pinangunahan ni Franz Castro na di umano balitang nakipagsabuatan sa administrasyon para pabagsakin si VP Sara Duterte na kung saan dito na tinuldukan ni VP Sara Duterte kung saan at paano nila ginamit ang nasabing budget para sa buong kwento. Narito at ipakinggan ang pahayag ni VP Sara Duterte. Narito ang video. Ma'am, last question. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. And you've mentioned si Zaldico. Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng DepEd regarding the laptop scandal? And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinalam niyo ba President Marcos? May ginawa po bang parang case build-up para kung makasuhan man kung may ikakaso? Yes, gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education.
Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka-papel na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So, natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung dapat na gawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at unfortunately hindi kami Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!